Si Joel Embiid parang naging part-timer lang sa Philadelphia. Nakalaro lang siya ng total na 33 games ngayong season. Meron naman siyang 26.7 rebounds, 4 assists, 49 and 31%. May total din siyang 21 and 12 record kapag naglalaro siya sa Sixers. Mula nang manalo ng MVP si Joel Embiid noong 2023, meron lang siyang total na 91 games so far. Parang okay na to eh. Mas marami lang siya ng 4 na games kumpara sa triple-double ni Jokic na merong 87 games since 2023. Sa buwan din ng March, ang Sixers merong 6-6 record. Bumagsak sila ng number 7 position bago ang game ng Thunder. Makakaharap pa nila yung player na pinamigay nila sa OKC, si Jared McCain, si Pinoy Kuno, na biglang nabuhay ulit ang karir bilang 6 man sa OKC. Nasa 12 points, 3 rebounds, 46 and 44%. Pinakinabangan talaga ng todo ng Thunder, lalo tuloy lumalim ang rotation nila. Si Embiid mukhang tinotoo yung sinabi last year na hindi siya maglalaro ng back-to-back at hindi rin makakalaro ng maraming games. Kasama pa ni Embiid si Paul George na biglang nasuspinde ng 25 games. Makakabalik naman si PG March 26 PH time kalaban ng Bulls. Expected pa lang na makakalaro si Paul George kung wala siyang magiging problema katulad ng injuries. Si PG at Embiid ang highest paid player ng Sixers na nakapaglaro lang silang dalawa na magkasama ng total na 36 games. Nag-a-average pa si PG ng 16 points, 5 rebounds at 4 assists per game. Nasa 42 and 38%. Since dumating ng Philadelphia itong si Paul George sa loob ng 2 season, nakalaro lang siya ng 68 games. Makakabalik na rin naman si Embiid ayon kay Coach Nick Nurse at makakasabay niya possibility si PG. Base sa standing ng East, meron 30% chance base sa ESPN Power Index na mag-meet ang Sixers at Boston sa first round ng playoffs. Number 2 sa ngayon ang Celtics bago yung mga games nila at number 7 naman so far ang Philadelphia. So kapag nakalusot ang Philadelphia sa play-ins at number 2 ang Boston, magtatapat sila. May chance pang maging number 6 ang Sixers at ang Boston naman may chance na maagawan ng Knicks sa number 2 at pwedeng bumagsak ng number 3. Parang bumalik lang si Jason Tatum ngayong season para tapusin yung karir ni Joel Embiid. 3-0 na kasi si Tatum sa series sa playoffs versus dito kay Embiid, puwera usog. Meron ding 12-3 record sa mga games si Tatum versus din kay Embiid. As in, dinestroy ni Jason Tatum ang pangarap nitong si Joel Embiid. Nakuha din ni Tatum ang kanyang career high sa playoffs na 51 points kontra din sa Sixers. At noon si Joel Embiid nag-struggle pa Game 7 ng 2023 playoffs. Meron pang sinabi nung si Jason Tatum na you better win the MVP this year because next year it's mine. Parang nasa number 3 sa botohan nun si Tatum. Hindi siya nanalo ng MVP nung sumunod na taon pero nanalo siya ng championship. Yun lang din, hindi rin niya nakuha yung finals MVP. Tinrush talk niya pala si Joel Embiid. Si Tatum naman kinukonsider niyang rival ang Sixers kaso si Embiid hindi niya tinuturing na rival ang Boston dahil lagi silang tinatalo, na-sweep pa. Si Kawhi isang beses lang niya pinaiyak itong si Joel Embiid. Pero si Tatum 2 beses, yung 2023 at yung 2020 kung saan nga na-sweep ni Tatum itong Philadelphia. Before ng game ng Miami at San Antonio, sinabihan si Wemby ng isang Miami broadcaster na hindi siya kasing galing ni Adebayo kasi hindi pa siya nakakascore ng 83 points. Kaya ayun, tinambaka ng San Antonio ang Miami 136-111. Baka nagising na rin sa katotohanan. Imbes na mala Kobe Bryant na respeto ang ibigay kay Adebayo, ala Mr. Long Bomb, pinisuhan pa ng pinisuhan ni Wemby yung Miami. Parang nakakadalawang goaltending na nga eh. Na-technical pa si Coach Eric Spoelstra. Hindi talaga makakascore ng 83 points si Wemby. Kaso si Adebayo, hirap nga maka-20 kontra kay Wembanyama. Naka 600 career blocks na itong si Wembanyama kontra sa Miami Heat pa yon. Naka 18 points, 3 rebounds, 4 assists, 5 out of 17 si Adebayo. Samantalang si Wemby 26 points, 14 rebounds, 4 assists at 5 blocks. Binayo si Adebayo. Nakadakdak naman itong si Adebayo kontra kay Wembanyama. Kaso si Wemby dahil sa kanyang 600 career blocks ngayong season, siya na ang front runner or siya ang possible unanimous defensive player of the year.
Natapos na ang winning streak ng Los Angeles Lakers na balian pa ng kuko si LeBron kaya hindi rin nakascore ng first half. Balik muna sa Los Angeles after ng clutch play nitong si Dennis Jenkins. 30 points, 4 rebounds, 8 assists. Mukhang kay Jake LaRabia pa masisisi dahil yung block attempt niya na sumablay na nag-cause pa ng foul. Kaya nakapagbigay ng free throws at momentum sa Detroit. 34 seconds yung natitira. Pinipisikal pa si Austin Reeves kaso hindi nabibigyan ng foul ng referee at napareklamo na rin sa mga official. Pero malakas din yung Detroit, ang kukunat din kahit wala si Cade Cunningham basta andun si Jalen Duren. Wala din pala yung best friend ni LeBron. Si Duren nasa 20 points, 11 rebounds. Sa Lakers naman si Reeves nasa 24 points or 25 points. Si Luka 32.7 rebounds at 6 assists. 2 to 3 games ahead pa sila kontra sa number 4 hanggang number 6. Sa next 3 games pa nila kalaban Pacers, Nets at Wizards.